Oo. Hindi, dyan lang. Thank you. Thank you. Oh, I miss doing this. Whew. Damn. Whew. For this episode, mga katoto, I'm gonna... Asan yung... Ayun. I'm gonna be talking about... Ha? Alin? Ha? Sasalita akong mag-isa eh. Magte-thank you ka pag may nagbibigay sa'yo, di ba? Ha? Parang di ko narinig eh. Ayun. Next time ha. Sasabihin ko sa inyo yung isang pinaka-useless na motor na pwede nyong mabili sa talambuhay nyo. Hindi ko naman sinasabi na hindi ako grateful sa motor na to. All I'm saying is, teka lang. Konti lang ha, konti lang ha. Konti lang. Sige, pag ganun. Sige. Ganun lang ang magpabomba, pota. Hindi naman yung sinasakal yung throttle. Hindi ko naman sinasabi na hindi ako grateful sa motor na to or ay ano sinasabi ko? Hindi ko naman sinasabi na hindi ako grateful sa motor na to kasi you know, uy, pinaghirapan ko tong motor na to, believe it or not. Pagod and dedication ang aking naging puhunan para sa motor na to. And loyalty, of course. Let's go. Putang na. Sa lahat ng mga kabataan or sa medyo hindi na rin kabataan, yung mga nagsisimula pa lang magmotor, ang unang gusto nilang motor talaga is sports bike. Kasi syempre nakikita nila sa mga karera, lalong-lalo na sa MotoGP, na kung gaano siya kabilis, gaano siya kagandang bumangking, ganyan. And then siguro sa sa isipan nila na pag may ganyan na akong motor, dadami ang chicks ko. Madaming lalapit sa akin, chicks. Kasi ang sports bike yan eh, pogi yan eh. Kahit saan, kaya kong dalhin yung motor na yan. Siyempre, ganun ang mindset ng mga kabataan and ng not so kabataan, including myself nung umpisa. Sa mga nakakilala sa akin dito, alam nyo naman na hindi itong sports bike na to ang una kong motor. Ito yung pinakahuling na idagdag sa garahe ko, sa stable ko, sa collection ko. Alam nyo naman yan. Nauna pa ako nagkaroon ng ang adventure bike, which is yung GS. Bago ako nagkaroon na itong napakahalimaw na motor na to. With the exclusion of yung pag-iisip with the exclusion of lalapitin ako ng mga babae. Well, part of it, sorry babe,
Yun naman yung reality talaga eh, pag kalalakihan eh. Hindi na mawawala yun eh. So, I'm gonna be honest, di ba babe? Love you, love you, love you, love you. Kaya hindi bagay ang mag energy drink tapos mag-sports bike ka. Anyway, back to the story, or not story, well, the fun facts. Ako na nagsasabi sa inyo na ang sports bike, masaya lang to for the first 1 month, 2 months, 3 months na gano'n. Narinig nyo sa akin before na, uy, nasanay na yung likod ko rito eh, kaya okay na. I mean, hindi, that wasn't the case. Nasanay yung likod ko pero bumalik ulit siya. This is not a comfort bike, if I may add. Talagang, ewan ko ba, na ang sports bike talaga, in my opinion, is pang truck lang talaga. Lalong lalo na tong motor na to, tong Fireblade na to, is pogi lang siya, oo. Pero hindi kayo lalapitin ng babae dito. Mas lalapitin pa kayo ng mga lalaki. Tatanong kayo kung ilang cc yan boss, ilang cc yan motor mo, magkano yan boss, ano top speed mo dyan boss. Usually ganun lang. Kaya yung iniisip nyo na mga babae na erang yan, napakaswerte nyo kung may lumapit na isa o dalawa tapos i-admire yung motor nyo or pati kayo. That's the harsh truth about it. Anyway, I mean, yun lang naman yung opinion ko about sa motor na to. Kasi, to be honest, ang sports bike kasi, it's more fun in cornering, sa mga bankingan, mga ganun. Yung mga high speed na nakikita nyo na padiretso, kahit sa anong motor naman, kaya nyo kunin yun eh, or pwede nyo ma-experience eh. Ang sports bike talaga, like I said, mas masaya to, lalong lalo na pag nasa track, yung mga kurbahan talaga, dun lang yun. Doon lang masaya ang sports bike. Yung sa mga straightaways, mauumay din kayo dyan eventually. Yung ingay ng motor na pag pinalitan nyo yung pipe, sa una lang masaya yan talaga, pero eventually may ingayan din kayo, magsasawa din kayo. Hindi gaya nung adventure bike ko, which is yung BMW GS. Yun, up until now, hindi ako nauumay gamitin yun. Well, hindi naman sa nauumay or umay or something like that. Mas masaya pa rin yung yung adventure bike kumpara dito sa sports bike. Tsaka alam nyo ba na itong motor na to ang pinaka the best gamitin when it comes to traffic. Hindi yung Aerox ko hindi yung Bodge kundi ito. Kasi sa sobrang kitid na itong motor na to, kahit sa mo isingit to, pwede. Like, as in, literally. Wala lang, na-share ko lang. Dito sharing info. Hindi ko naman sinasabi na huwag kayo bumili ng sports bike, huwag nyo na i-consider mag sports bike. Masaya rin naman tong motor na to. Pero all I'm saying is, hindi ito pang matagalang motor sa inyo. Kasi eventually, believe it or not, like I said kanina, and paulit-ulit ko sasabihin, magsasawa rin kayo sa sports bike. Correct? Kasi di nyo rin naman pwede pang araw-araw to. Kasi talaga susuko kayo sa discomfort ng isang sports bike. Lalong-lalo na tong Fireblade na to. Akala nyo, komportable to. Ito yung pinaka number 0 na comfort level sa lahat ng sports bike. Ito yun. Mas komportable pa nga yung ibang
sports bike eh. Yeah, that's me being honest. I don't see myself using this every day, running errands and that sort of thing. Pero kung porsigido talaga kayo sa motor na to, then why not, di ba? Pero syempre, ang sports bike ay it's a whole different level of motorcycle. Riding position wise pa lang neto is talagang prone na kayo for death. Kasi tingnan nyo yung position, unang-una yung ulo nyo, tapos hindi pa kayo naka-helmet, use your imagination na lang, no? Bremo, dito lang talaga ako pupunta sa side na to ng Marikina, pero umabot pa ako ng Masinag. Kasi alam ko at this time walang sasakyan. Oh yeah. Oh yeah baby. Masakit. Para sa akin kasi ang gamit ko lang na itong sports bike na to every once a month. Dito na pala. Asan na? Wala si Edward. Hindi pupunta dito. Andito kasi yung hindi ko siya nasabihan kung ano oras ako pupunta. Andito kasi yung GS mga katoto, detail ko. So eto pala mga katoto. Oh my god, look at this, the beauty. Madilim pa siya pero it's been here for a week. Kasi pinadetail ko yung mga katoto. Patabas natin. Wait lang. So mga toto, ito talaga yung errand ko for today. Kaya ako uminugot ng Masinag. Ang layo pa na inigutan ko. Dito lang to sa Bungan. Ano bang parte ng Marikina to? San Roque. Oh, sa San Roque lang to, pero nakakot pa ako Masinag. Ito talaga yung main purpose dito. Kasi iwan ko na to dito kay Boss Edward. Ayan kung napanood yung vlog ko, nakinuha ko yung GS kasi yun yung dinetail niya. Isuswap ko naman ngayon to para kasi may mga hindi naman may mga tulad na itong tangke na to, di ba Boss Edward? Ito kasi since wala akong tank ayan may mga ganyan galing lahat sa sa damit or pantalon, sa suit. Ayan, so may naisip daw si Boss Edward na gagawin niya. I'm excited. Pagka reveal na lang. So turnover na lang susi. Ayan lang. Let's go Boss Edward. Ayan. Let's go. Goodbye sa Fireblade naman. And ito yung sinasabi ko, pinaka most practical kong motor. And yung Fireblade ang pinaka yun yung pinaka masaya. Pero yun yung pinaka least na practical na motor. Alright, so I miss this. Boss Edward, thank you. Ayun Precision 24. Let's go. Wala na palang gasto. Ang layo. Ay, naka-minimum siya. Kaya pala ang baba niya. Mababa ang suspension. Max. Lift it up, yo. So much good. So much. So okay mga toto, this video is not to discourage you from buying a sports bike again. It is simply, informing you na ganun ang loobin when it comes to motorcycles, the big ones, the big bikes. First, I need some gas, yo. Since matagal ko siyang i-stock, siguro lagyan ko lang ng mga 200 maybe 300 pesos. Let's go. Yeah. 95 300.
Gagot, nakaboss pala to. 300 Thank you. Oh yeah. Perfect. Perfect. Oh, I miss this bike. I miss this. So I guess that's the end of my vlog, mga katoto. Thank you guys for joining me. And sana walang na-offend dito na mga naka-sports bike. All I'm saying, cold hard facts about owning a sports bike. Any sports bike, hindi lang yung specifically the sports bike that I have, which is the Fireblade. Lahat. So, sana may natutunan kayo. If you're planning on buying your first motorcycle, kung gusto nyo talaga ng sports bike, then might as well go for it. If looking kayo ng first big bike nyo with comfort and yung fact na talagang may enjoy nyo yung motor nyo in a long ride, hindi ko pwedeng isuggest sa inyo yung motor na yon. I suggest na either an adventure bike or a naked bike. Pero kung pang beginner, naked bike is the way to go. All I'm saying. So yun lang mga katoto. And thank you guys for watching this video. And I'll see you guys on the next one. Babush. And shoutout sa shoutout sa Precision 24 for my motorcycle cleaning and shenanigans. I'll see you guys on the next one. Babush.